Alam ko mga tropa, matagal nyo nang inaantay yung pricing or price guide for 2025 or gusto nyong malaman kung magkano yung pinipresyo ko sa mga kung anik-anik na mga binibenta natin dito sa ating printing business. Pero bago ang lahat, baka gusto nyong mag-join dito sa ating channel para masuportahan nyo yung channel natin at para magtuloy-tuloy tayo, para ganahan tayo sa paggawa ng mga content. At syempre, kung naka-join kayo dito sa ating YouTube channel, pwede kayong mag-request kung anong content yung gusto nyong gawin ko. At mga tropa, hindi ko kayo pinipilit dahil kung hindi nyo naman afford na mag-join, okay lang. Kung ayaw nyo mag-join, okay lang din dahil yung mga kino-comment nyo dyan, ayun din naman yung tinatopic natin. Pero syempre, yung mga naka-join dito, medyo mauuna-una nga lang. So ayun lang mga tropa at simulan na nga natin. Unang-una mga tropa, ang gamit ko na printer dito sa aking printing business, Epson 5290 using original ink na 003, as in original ink yung gamit ko. Ayan yung ginagamit ko for document printing, and meron din tayong printer na Epson 805 na which is ayan din yung ginagamit ko for sticker printing and minsan for document printing. And mga tropa, etong video natin na to, pagsasamahin ko na yung dye ink at yung pigment ink kasi ganyan yung ginagawa ko dito, and kahit papano medyo nagbibigay-bigay din ako ng mga discounts. Nasa sa inyo kung gagayahin yon, pero unang-una mga tropa, nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung pagpepresyo ko dito dahil unang-una din, magkakaiba tayo ng location, magkakaiba tayo ng mga presyuhan or magkakaiba tayo ng mga materyales na binibili, magkakaiba tayo ng printer, at alam nyo naman na syempre depende yan sa price war kung merong price war dyan sa inyong mga paligid, at next kung meron kayong mga business permit. At mga tropa ko, etong sasabihin ko nga sa inyo na price guide or yung mga presyo na binibitawan ko dito sa aking printing business. Unang-una, wala akong business permit, as in hobbies lang din yung ginagawa ko dito sa ating printing. Hindi pa ganun kalakasan, pero kahit papano medyo nakikilala naman tayo at medyo kahit papano merong income na hindi naman ganun kalakihan. At inuulit ko, nasa sa inyo kung gagayahin nyo to, at huwag nyong gagayahin yung presyo na to kung kayo ay nasa mall, at malamang sa malamang kung kayo ay merong mga business permit. Huwag nyong gagayahin to kasi baka malugi kayo. And simulan na natin. Syempre uunahin natin yung document printing. Magkano na ba yung singil ko sa document printing? Unahin natin yung short. Ang print ko sa short ay 5 pesos pa rin. As in, nag-stay lang ako sa 5 pesos kapag ka text lang, meaning kapag ka mga ganito lang yung mga text file na ganyan, puro text pag short. Pero kapag A4 mga tropa, yung A4 dati 5 piso lang din yung singil ko doon, ngayon 6 pesos na yung singil ko sa A4 na pure text. And sa long mga tropa na pure text, 7 pesos na yung singil ko. Maraming mga printing business owner, yung singil nila 10 piso, and yung iba 12 sa mga ganyan, kasi nga depende yan sa mga location ninyo. Kung medyo kayo lang talaga yung printing business dyan sa isang location or nasa liblib na lugar kayo, dahil syempre yung mga materials mahirap din angkatin or mahirap kayong makabili, syempre pwede kayong magpresyo ng 10 piso isang print para kahit papano medyo tumaas-taas din yung value ng printing business. Pero syempre, tignan mo rin yung kapasidad ng mga nasa paligid mo kung kaya ba nilang i-avail yung 10 piso. Kung syempre medyo nasa liblib na lugar ka, kung medyo mahirap yung pera dyan, mag-stay ka na lang sa 5 piso, diba? At least kahit papano, nakatulong ka na makapag-print ka dun sa iyong paligid, and affordable na yung 5 piso. Para sa akin, wag na kayong magbaba pa sa 5 piso. Unang-una, kung yung mga printer ninyo ay yung mga Epson 121, 5290, 3210 or mga 3250, mag-piso print lang kayo mga tropa. Kung yung mga printer ninyo ay mga second hand or mga second hand na workforce printer or yung mga heavy duty na talagang malalaking machine na pang print, dun lang kayo mag-piso-piso print. Huwag kayo mag-piso-piso print kung gamit nyo yung mga nabanggit ko na printer. And next natin mga tropa, kapag medyo may kulay, usually may mga nagpapaprint sa atin ng mga resume ng mga customer. And ang singil ko dito, kapag nakita ko na short, again, 5 piso sa text. Nagdadagdag lang ako ng 2 piso kapag nakita ko na maliit lang. And ang pinaka-total niya, 7 pesos. Nag-stay pa rin talaga ako sa ganung presyuhan. Pero mga tropa, kapag ka short tapos nakita ko medyo nasa kalahati yung pinaka-color niya,
ang sinisingil ko doon 10 piso. Pero kung medyo nakita ko na medyo ganito or yung malapit ng mapuno, ang singil ko doon 15 pesos to 20 pesos. Ganun talaga, nakadepende kasi sa dami rin ng kulay nung pinaka-image na ipiprint. And to tell you honestly, yung pinaka full colored ko, as in yung pinaka full colored, yung isang buong A4, yung talagang sakop na sakop or isang buong short bond paper, ang singil ko na sa mga colored printing 25 pesos. Nagtaas na ako. 20 to 25 pesos na yung pinaka full colored ko. Diyan na ako nagbabari. 20 to 25. And syempre, hindi natin mapipigilan na magpapaprint sila ng mga alam niyo na black and white lang, sasabihin nila, kuya black and white lang. Kapag nakita ko yung image ay medyo malaki, usually sinisingil ko dyan 10 piso. Pero kung talagang as in na punong-puno na, as in madaming ink yung magagamit, kasi sabihin na natin na black lang yung ipapaprint, pero as in isang buo na output nung pinaka layout niya or yung pinaka media, minsan sinisingil ko doon 15 pesos na or as in 10 piso pa rin, yung mga ganon. Doon lang talaga nagbabari. Pero madalas 10 piso lang talaga kapag naka grayscale kung tawagin. Again, short lang yun. Pero kung A4 na black and white, tapos maraming mga image na black and white, nagdadagdag lang ako ng another 1 peso lang kasi hindi naman ganoon kamahalan yung A4. Pero iba pa rin yung presyo ng A4 dapat. Kasi iba na yung price niya eh. Dati same price lang yung A4 at yung short kasi. Again, additional 1 peso lang kapag A4. Pagka long naman, additional 2 peso. Halimbawa, long na black and white, may mga image, 12 pesos yung singil ko doon, mga tropa. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo, halimbawa A4, may nagpapaprint sa inyo, bond paper lang. Kapag ganito, ang singil ko na dyan, 25 pesos na, as in, full colored, 25 pesos. Dati ang singil ko sa ganito, 20 pesos lang. Kung nakikita nyo, borderless pa siya, mga tropa. 25 pesos yung singil ko sa ganyan. And kung yung mga printer ninyo, hindi kaya mag-borderless, nasa sa inyo kung 25 pesos pa rin yung singil nyo. Pero dati yung singil ko, mga around 20 pesos or 15. Pero ako, nag-stay na ako sa 25 pesos kapag ganito. Again, bond paper pa lang yung pinag-uusapan natin. So, sana nalaman nyo na kung magkano yung presyuhan. Dito naman tayo sa sinasabi ko na discount. Hindi nyo rin mapipigilan na meron kayong mga customer na magtatanong na, kuya, pwede mo ba akong bigyan ng discount? Kaya ako sinabi na yung content natin tungkol sa dye ink at pigment ink, kasi ganun yung ginagawa ko. Sasabay ko yung pigment at yung dye ink. Kapag nag-request customer ng discount, piniprint ko sa pigment ink kasi kahit papano mas mura yung pigment ink and kahit papano medyo kikita tayo doon. Yung isang print natin na 5 piso, minsan binibigay ko sa kanya ng 3 pesos lang, as in okay na ako doon, or minsan 4 pesos lang. Lagi kayong magsiset ng minimum print. Halimbawa, magbibigay kayo ng discount kapag umabot ng 50 sheets or 100 sheets, pero kung 5 piraso lang naman yung ipapaprint sa inyo tapos hihingian pa kayo ng discount, di ba? Huwag nyo na lang pansinin yun, mga tropa. Tawanan nyo na lang. Halimbawa, may nagpa-print sa inyo na 5 page lang. Tapos, pure text lang, as in 25 pesos lang yon, di ba? Kung short lang yon, tapos hihingian pa kayo ng discount. Tawanan nyo lang. Hindi na nila mapapansin yon. Hindi na nila uulit-ulitin yon. Di ba? 5 piraso lang. Pero, syempre, sabihan mo pa rin siguro na meron akong minimum para sa mga discount. Sabihin mo, around 50 sheets or 100 sheets para ma-avail mo yung pinaka 3 piso or 4 na piso. Madalas kasi na merong nagpapaprint sa akin ng mga thesis kagaya na itong mga nakikita ninyo. Sinisigil ko dito 3 pesos or minsan 4 pesos kasi makikita mo naman hindi naman talaga punong-puno yung mapiprint mo, di ba? Ayan, konting-konti lang din. Tsaka medyo malalaki pa yung mga spacing. Kaya kahit papano, sa tingin ko sa 3 piso na yon, okay na ako doon. Win-win situation na yun. Pero pagkadating sa mga ganito na full colored, always set a minimum para hindi kayo nalulugi kung magbibigay kayo ng discount. Nasa sa inyo na yung discount kung magkakano yung ibibigay ninyo. Again, para makatipid kayo, kung dalawa yung printer ninyo, i-transfer nyo into pigment ink para kahit papano, makapag-discount kayo. Pero kung original dye ink yung gamit nyo, kagaya ko, na merong original dye ink din, huwag kayo magbigay ng discount
kasi mahal yung ink niyan. Nagiging flexible lang kasi ko dahil meron akong isang printer. Ito yung kinagandahan na dalawa yung printer mo. Walang printer na isang pirasong printer yung kayang i-accommodate lahat ng needs mo. Kailangan talaga meron kang katuwang. So, ayun, sana nalaman nyo na kung magkano yung presyuhan ko dito sa mga print sa mga documents. And nabanggit ko na nga itong mga price check. Naalala ko may nag-comment sa akin. Minsan may nagpapaprint daw sa kanya. Tapos, ang gusto, isang print lang tapos photocopy na yung iba. Unahin muna natin sa black. Ang ginagawa ko dyan mga tropa, piniprint ko yung isa. Dati, ganun yung ginagawa ko. Tapos sineserox ko. Pero, nakakatamad yon. Ang ginagawa ko na lang, piniprint ko na lang talaga siya as in. Piniprint ko na lang siya ng 5 copy tapos sinisingil ko na lang siya kung magkano yung singil ko sa Xerox or photocopy. Ang singil ko sa photocopy na black and white, 4 pesos na siya. Dati 3 pesos lang ako. Ngayon ginawa ko na siyang 4 pesos. So sabihin na natin may nagpa-print 1 piraso tapos gusto niya pa-Xerox ng 4. So di-discountan mo lang siya ng piso. Yung 20 pesos, discountan mo ng 4 na piso yon, 'di ba? Kasi 4 yung Xerox. So, singil mo 16 plus 5 o 21 na yung pinaka-total niya, 'di ba? Basta Xerox 4 pesos and print 5. Ganun lang ginagawa ko. And meron pang isang nagtanong sa atin, colored naman daw. Dati ang ginagawa ko talaga dyan, hindi ako nagsi-Xerox ng colored. Kasi meron akong mentor dati, as in meron din talaga akong mentor na nagtuturo talaga sa akin ng literal. Lahat ng mga tanong ko, sinasagot din niya. Around taga Santa Cruz din siya, nakalimutan ko na yung pangalan niya eh. Medyo matagal na rin kami hindi nagkakakwentuhan kasi during pandemic, siya yung talagang lagi kong pinagtatanungan. Ang turo niya sa akin, mga tropa, kasi nga yung colored at yung colored print na Xerox, colored print na print, parehas lang din yan kumukonsumo ng ink, mga tropa. Ibig kong sabihin, colored ink din yung ginagamit sa pag-photocopy nga. Kaya same price ang magiging presyo mo. Pero sabi niya sa akin dati, kapag sinabing Xerox, 'di ba? Usually black and white lang talaga. Kaya ang ginagawa ko, sinasabi ko sa customer ko, i-scan ko muna. Sasabihin ko, boss, wala akong colored na Xerox. Black lang talaga ang Xerox. So kung gusto mo, i-scan ko muna tapos ipiprint ko. Di doble-doble magiging gastos ni customer, 'di ba? 10 piso sa scan tapos 15 pesos sa Xerox. Pero ngayon, nowadays hindi ko na ginagawa 'yon kasi syempre kahit papano, medyo may utak na yung mga tao at alam na nila na yung mga printer ngayon meron ng mga Xerox na colored. At ang pinipresyo ko na dyan, mga tropa, kapag meron silang pinaserok sa akin na colored, ang singil ko 10 piso or 15 pesos. Kapag yung mga NSO na mga kulay dilaw, ang singil ko doon 15 pesos kasi malawak yung kulay dilaw niya and maraming makukonsume din doon na ink. So dati, ini-scan ko muna yon bago ko ipiniprint. Kumbaga, strategy ko lang. Pero syempre, habang tumatagal, nagkakaroon na ng idea yung mga tao, alam na nila na merong Xerox na colored, ganun. So again, 10 pesos singil ko sa colored or 15 pesos, depende. Kasi nga ang pinaka full colored ko na 20 pesos to 25 pesos. And kung tatanungin nyo ako, bakit mura ang Xerox na colored? Kasi mga tropa, iba yung maximum resolution ng Xerox kesa kung ikukumpara mo siya sa pinaka-print. Ang pinaka-print kasi mga tropa ng mga printer natin, maximum resolution 5760 by 1440 dpi. The more na mas mataas yung value nito, the more na mas malinaw yung print. And kung titignan ninyo sa photocopy na settings, sana nakikita ninyo 600 by 600 dpi lang. So medyo mababa siya ng dihamak. Kumbaga konti lang yung ink na makukonsume niya. The more na mas mataas yung value niyan, the more na mas maraming ink na makukonsume. Kaya isipin nyo, yung print ko 5 piso at yung photocopy ko 4. Sa colored naman, ang print ko
20 pesos to 25 pesos yung isang buo. And sa Xerox naman na color, 10 pesos to 15 pesos. Laging nakadepende sa mga image ng ipapaprint sa inyo or ipapa-Xerox. Kasi magkakaiba yan ng dami ng ink na maikukonsume, 'di ba? Kaya laging depende yung presyo ninyo. At halimbawa may nagpapaprint sa inyo, tatanungin kayo, boss, magkano pa-print ng ganito? Tignan nyo muna yung kanilang documents para ma-identify ninyo kung magkano yung presyo na pwede ninyong isingil sa kanila, kung 10 pesos ba sa colored or 15 pesos, 'di ba? And next naman natin, pagkadating nga sa mga Xerox, yung mga ID, 'di ba? Kapag black lang, 4 pesos nga, 'di ba? Pero kung back to back yung ID sa isang papel, ang singil ko doon 7 pesos. So sana nagigets nyo, no? Isang ID, unang print, tapos ibabalik nyo ulit, another 3 pesos. So 7 pesos yung back to back ko. Basta kasya dun sa isang papel, halimbawa dalawa yung inilagay naman nila, gusto back to back, 7 pesos pa rin yung singil ko doon. Basta ganun lang, dalawa, 'di ba? And sa colored naman, mga tropa, ang singil ko nga doon, pagka ganun na back to back, 15 pesos, mga tropa. So kahit na isang maliit lang na ganito, pagka ganyan, isang maliit lang na colored, 10 piso. At kung dalawa na nga, kung back to back, ayan, 'di ba? Ito yung front, ito yung back. Ayan, pagka ganyan, 15 pesos. And mabalik tayo ng konti dun sa nabanggit ko kanina, na halimbawa etong resume ng tropa natin or etong nagpa-print sa atin na customer, gusto niya isang print ay colored, tapos yung another Xerox na din na colored. Magkano yung singilan doon? Ang singil ko syempre sa print 7, and kapag tawag nito, kapag isi-Xerox na, ang singil ko sa ganyan 6 pesos. Kahit pa paano nakatipid siya, 'di ba? Okay na ako doon kasi syempre konti lang yung makukonsume na ink doon. Pero pagka mga ganito lang, mga tropa, pero minsan hindi ko na siya ini-scan. Ibig kong sabihin, hindi ko na siya inilalagay dun sa Xerox na pinaka-glass. Ang ginagawa ko, nire-recta print ko na lang din siya para hindi na ako tinatamad. Halimbawa, kuya, pa-print ako ng isa, tapos yung 4 Xerox na pero colored. Ang ginagawa ko na doon, ginagawa ko na tong 5 para hindi na ako mapagod pa, para tuloy-tuloy na. Kumbaga, lagi nyo ring pahahalagahan yung time ninyo, yung tipong ikikilos ninyo doon na pwede namang hindi nyo na ikilos, 'di ba? Pero syempre, kung medyo masipag ka, edi i-manual mo, pindutin mo din doon, i-Xerox mo, 'di ba? So, ayun lang, sana nagkakaroon kayo ng idea. And mga tropa, minsan may experience din kayo, may dalang bond paper yung mga customer, dinidiscountan ko na lang sila ng piso or 50 cents, and minsan may dala rin silang photo paper, dinidiscountan ko sila ng 3 pesos or 5 pesos, and minsan may dala rin silang sticker or kung ano pa man yung dala nilang media kung saan ipiprint, dinidiscountan ko sila ng 5 piso din sa mga ganong bagay. Kung binili sticker naman yung dadalahin nila, ang discount ko doon 10 piso lang, mga tropa. Nakadepende. Magagamay nyo din yan, malalaman nyo rin yan time to time. At kung may mga dala yung mga customer ninyo kung saan ipiprint, tanggapin nyo lang ng tanggapin, umuo lang kayo ng umuo. Pero kung ayaw ninyo, sabihin nyo yung dala ninyong photo paper or kung ano man yung dala nilang pagpiprintan, hindi kamo compatible sa inyong mga printer, 'di ba? So siguro nabanggit ko na lahat ng presyuhan tungkol sa document printing. Siguro mag-move forward na tayo. Dito naman tayo siguro sa calling card. And ang ginagamit ko dito minsan vellum board and minsan yung double-sided na photo paper. Kapag maninipis lang yung ginagamit ko, sharp edge lang, ibig sabihin yan, rectangle lang siya, as in matulis yung pinaka-kanto niya, 250, isang print lang yan. And ayun na, 100 pieces, napakadali lang gawin yan, 'di ba? Kaya sa halagang to, medyo hindi na ako umaangal pa. Kahit pa paano medyo may kita-kita na dyan or may tubo-tubo na. And minsan mga tropa, kapag gusto ni customer na round yung edge or yung pabilog yung edge, 300. And kapag gusto niya na laminated, kapag manipis lang, as in 350. Nag-stay na ako sa presyuhan na ganyan kasi mga tropa. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung mga ganito. Pero kung medyo gusto ng customer natin, medyo mga makapal-kapal or 200 to 220 GSM, 300 yung ganyan. One side print lang, and kapag round yung edge, 350. At kung gusto ng customer natin na laminated,
400 yung sinisingil ko dyan, mga tropa. Ayan, tignan nyo na lang to. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo to. Kapag back to back naman, kapag manipis lang, 350 yung sinisingil ko. Kapag ganyan, hindi naman nakakatamad yan eh. Kasi ilalapag mo lang naman yung photo paper dun sa printing machine mo. Bilis lang yan, mga tropa. And nasa sa inyo kung gusto nyong taasan pa to. Ako hindi na ako nagdagdag pa eh ng presyo dito eh. Nag-stay na talaga ako dito. And kapag gusto naman yan na two-side print na manipis lang tapos laminated, ayan, 500 yung singil ko dyan. Ang madalas ko na customer dito, yung mga lawyer or mga attorney na mga tropa ko at yung brother ko nga na attorney, ayun yung madalas ko na customer. Ang gusto niya yung manipis lang. Pero one time, ang binigay ko na sa kanya yung makapal, mas nagustuhan niya yung makapal. Kapag makapal naman, 600 yung singil ko doon. Ang madalas ko ng mga customer dito, ayun nga, mga attorney. Kasi nga, yung brother ko, lawyer, tapos ini-introduce niya ako sa mga iba pang mga kapwa niya lawyer sa akin na nagpapagawa. And netong mga nakaraan, na-introduce din ako sa mga, alam niyo yung mga tawag niya to, mga insurance. Ayun, meron na rin ako mga customer na nagpapagawa sa akin ng mga insurance company, yung mga agent, mga tropa ko, yung nag-chat sa inyo, halimbawa, best, may insurance ka na ba? Ayun, yun yung mga customer ko dyan, mga tropa. Usually, back-to-back print yung pinapaprint nila sa akin. As in, minimal lang yung pinaka-design nila. Kaya nagugustuhan ko. And minsan, namumurahan pa nga sila sa presyuhan ko na ganito eh. Kasi sa iba nilang pinapagawan, ang mahal nga daw, parang around 750 pa. Kaya ako, okay na ako sa ganito. Kasi kahit papano, may kita na rin. Tsaka nakikita ko naman yung mga design nila, minimal lang. Kaya ang dali lang ikat at ang dali lang mag-print ng back-to-back printing. And eto sa presyuhan na ganito, halos ganito din yung singilan sa mga hang tags or sa mga tags, sa mga wedding na souvenirs, yung mga sinasabit-sabit doon. Ang singil ko doon usually 400 up to 450 sa mga hang tags na mga ganyan, sa mga clothing, mga customer kung may clothing, mga tropa kong may clothing, ayan. And syempre kahit papano nagbibigay tayo ng discount, minsan nagbibigay ako ng discount na 50 pesos dahil syempre nai-introduce din tayo sa mga ibang tropa nila na may clothing din. Etong calling card na to, eto yung parang pinakapundasyon ng into hang tags. Ayan, maglalagay na lang ako sa screen ng hang tags kung ano yung binabanggit ko. And siguro sapat na to, mag-move forward na tayo sa sticker printing. Kung may mga na-miss out ako, i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section or message nyo ako kung gusto nyo magtanong-tanong tungkol sa mga pricing, di ba? And antayin nyo lang yung response ko kasi dami nang nagme-message. Medyo natatabunan. And mga tropa, dito naman sa sticker, ang ginagamit ko vinyl sticker, and syempre meron akong tinatawag na 100 pieces package. Ang singil ko sa ngayon ay 550 na siya. 100 pieces. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo yun, mga tropa. And mga tropa, kung gusto nyong sumingil ng as in per A4 or yung isang ganito, kagaya ng ganyan, halimbawa ang ipapaprint lang isang peraso. Hindi ako nagpiprint na ngayon ng isang peraso eh. Minimum 5 or minimum 3. Pero ang singil ko sa isang sheet ng vinyl laminated, nakadepende sa'yo kung glossy or matte. 75 pesos na yung singil ko. Dati kasi nung nagsisimula ako, 50 pesos yung singil ko dyan. And napapansin ko, medyo parang hindi worth it yung 50 pesos. Talagang ang tagal mo siyang gagawin, masasagap mo yung init ng laminating machine, hindi talaga worth it. Kaya nag-set ako ng minimum. Kung ayaw nyo ng minimum, okay lang sa akin, hindi pa ako pagod, hindi ko gagawin yan. Basta may minimum ako. Sa mga tropa ko, 3. Nagmi-minimum ako ng 3. Sa mga customer, 5. As in 75 pesos ang singil ko dyan. Pero mga tropa, kapag ganito na or yung isang buong sheet pero iba-iba yung design, ang singil ko dyan 100. Ang singil ko sa 75 pare-parehas ng design kasi mabilis lang ikat yan. Pero kung iba-iba na yung design, mga tropa, sa isang A4, 100 na yung singil ko dyan. At minimum 5 sheets. Pero syempre, kapag madami namang ipapaprint si customer, minsan binibigyan ko ng discount and naiintindihan naman nila kasi nagtatanong din sila sa mga ibang printing shop eh. Alam niyo yung mga customer na yan, hindi kayo yung
pagtatanungan lang yan. Ang daming pagtatanungan yan hanggat makakuha yan ng mura pero quality. Ako mga tropa, inalis ko na kahit paano yung salitang mura. Nandun na ako sa saktuhan lang eh. 'Di ba? Bilang hobbies, dahil syempre wala pa naman tayong mga business permit ng ganyan and hindi naman ganun kalakihan yung kinikita natin, sumasapat lang naman na bumabalik yung puhunan natin, may kakarampot na tubo, okay na yun, no? Ayun nga, 100 yung singil ko sa ganyan, and again sa 100 pieces, 550 yung singil ko. Eto, napakasuki ko to. Eto si Bert Portes Vlog, kung kilala nyo tong vlogger na to. Eto yung pinakasuki ko. Tsaka sobrang bait niyan, tsaka sobrang sipag din neto ni Bert Portes Vlog eh. And mga tropa, syempre hindi naman lahat makakapag-avail ng 75 pesos na sticker. Meron din akong tinatawag na, alam nyo na normal sticker lang, yung using photo sticker. Ang singil ko na doon mga tropa, 35 pesos. Dati kasi ang singil ko doon, 30 pesos lang. Pero pwede nyong singilin up to 50 pesos mga tropa. 35 to 50. Nasa sa inyo. Basta magsiset kayo ng minimum. Ako, nagsiset ako ng minimum doon, 10 sheets. Para doon sa 35 pesos, 10 piraso, 350 na yon kahit papano. And sa mga ganun naman, napakadali lang naman usually ikat eh. Kasi kapag mga ganun, na kailangan nila budget meals lang or yung mga pang sticker label lang sa mga frozen food, square lang yan usually, and halimbawa sa mga product nila sa mga chili oil, ayan, 35 yung single ko dyan. Pero nakadepende mga tropa kung gagawin yung 50 kasi pwede pa. Ginawa ko lang talaga yung 35 pesos na yun para affordable kasi dito sa lugar namin medyo mahal din yung bilihin eh. And nakikita ko baka alam nyo yun, maliit lang din yung kitain ng mga ibang customer. Usually mga suki ko doon, yung mga chicken pastil and yung mga frozen food, yung mga longganisa na nire-repack, yung mga kung anik-anik na mga tinitinda nila na mga frozen, no? Ang gamit ko doon, photo sticker. Yun yung budget meals ko. Kasi may mga ibang shop na nagpiprint din ng ganun eh. Minsan 20 pesos yung singil nila. Kaya hindi na ako lumalaban pa doon sa 20 pesos. Basta nag-stay na ako sa 35 para syempre kahit papano, win-win situation. Hindi ako nagpapatalo, wala akong pakialam sa mga iba na 20 pesos yung singil. Basta ako 35 ako sa photo sticker or yung mga pang product label. And mga tropa, hindi ko na yun nilalaminate mga pang product label as is na yun. And kung gusto nyo na pang product label yung mga vinyls, ang singil ko dyan 65 pesos up to 60 ganyan. Pero hindi ko nilalaminate yon. As in vinyl sticker, ayun na yon, rekta. Syempre ang ginagamit ko doon ibang brand, hindi iTech, iba. Hindi iTech yung ginagamit ko. Mahanap ako ngayon so far ng mas mura sa iTech para mas affordable at kahit papano may kita tayo. Mahirap kasi mag iTech for product label, lalong-lalo na medyo kuripot yung customer mo. Kaya syempre minsan ginagamit ko yung Quaff na bago, okay naman so far. So far wala pa namang nagrereklamo sa Quaff na vinyl for product label kasi waterproof naman siya ngayon. Nasubukan ko na at na-vlogs natin. So kung may katanungan pa kayo tungkol dito sa mga sticker pricing, meron na akong video kasi na ginawan to eh. May nagawa na akong video nito na specific for sticker printing. Panoodin nyo na lang yon. And sa mga decals printing as is, ganun pa rin yung presyuhan ko. Siguro ilalagay ko na lang sa description yung singilan ko or video tungkol nga dito sa mga sticker printing kung hindi pa sapat etong nabanggit ko kasi medyo mahaba na yung vlogs natin. Next naman natin, etong all-time favorite kapag mga photo paper naman tayo. Eto yung tinatawag ko na ID package combo. Ang singil ko dati dito mga tropa, to tell you honestly, dati 35 to 45 pesos. Pero ngayon, 50 pesos na yung singilan ko dito. At malaki yung kikitain nyo dito mga tropa sa paggawa-gawa ng ID. Isa ito sa mga fundamentals ng printing business. Isa to sa mga laging hinahanap ng mga customer. 50 pesos ang singil ko dyan using double-sided photo paper. Pero kapag gusto mo na maganda yung gamit mo na photo paper, gumamit ka ng premium satin. Kahit anong brand, Yasen or Kuyi, pero mas mahal yon. 60 pesos ang singil ko doon mga tropa.
And dito naman kapag ka mga wallet size, ang singil ko dyan mga tropa, 50 pesos na yung singil ko dito. So mga tropa, ipapakita ko lang sa inyo, sa isang double-sided photo paper, meron tayong 50 sheets doon. And syempre, maibebenta natin yan ng 100 peso, 'di ba? So isipin nyo, 100 peso, kasi nga dalawang set yung magagawa nyo sa isang A4. Multiply mo siya ng 50. 5,000 yung kikitain mo mga tropa kung hindi ako nagkakamali sa isang double-sided na photo paper. Pero mga tropa, kung gusto mong medyo maganda-ganda, ang singil ko 60 pesos pero using kuyi or yung mga satin, times 2 mo siya, and syempre 120 yan, and ang isang set ng kuyi satin 20 sheets lang yon. So 2,400. Ganyan yung ginagawa ko. Minsan tinatanong ko si customer, anong gusto mong klase ng photo paper ang gamitin? Yung medyo premium or yung standard lang? Ganun yung term eh. Alamin nyo yung mga term. So tatanungin mo, standard ID lang or gusto mo na medyo maganda yung pinaka-surface or yung premium na photo paper kamo yung gagamitin mo. Kaya 60 pesos yung singil ko sa ganito. Kasi makakatipid ka kung gagamitin mo A4. And mga tropa, gumagamit din ako ng 4R. Ang singil ko naman doon mga tropa, pwedeng 45 pesos or 35 pesos kapag ka 4R. Kasi yung 4R, halos ganito lang yon. Etong size lang ng calculator natin. So parang 6 lang yung mapiprint doon na 2x2 and mga ilang perasong 1x1. Ayun, 35 to 45 pesos yung pwede nyong isingil kapag ka mga 4R. And again, dito muna tayo sa photo paper. And sana nakuha nyo na yung singilan dito sa mga ganito na piniprint, mga ID. Mga tropa, huwag kayong manghinayang na gumamit ng OPP plastic para syempre meron kayong lalagyanan na ibibigay kay customer. Huwag nyong iaabot lang mismo na pinaka-raw or pinaka-picture lang yung iaabot nyo. Lagyan nyo ng lalagyanan, yung OPP plastic kung tawagin. So mga tropa, nagpiprint din tayo ng mga 3R, 4R, and mga 5R, mga ganyan, A4. Ang singil ko mga tropa sa 3R, kapag ka medyo yung normal lang na photo paper, 15 pesos. Pero kung medyo high quality or yung Yasen na mga magaganda na satin, 20 pesos yung singil ko doon. Kapag ka mga 4R naman na mga normal, usually 25 pesos. Kapag ka medyo maganda-ganda na gamit ko na photo paper, ayun, 35 pesos. 25 to 35. Kaya lang ang singil ko dun sa ID, kaya medyo mahal kung bakit 45 or 35 kasi meron tayong additional effort doon. Isipin mo, babaklasin mo pa yung mga ID doon. Hindi siya na isang print lang na agaya ng ganito na ibibigay mo na kay customer. Meron ka pang puputol-putulin doon kapag ka ID. Syempre, additional effort, additional bayad. Unlike dito na ipiprint mo lang, ang pwede mong isingil dito kapag ka normal na photo paper lang gamit mo, 25, kapag ka medyo maganda, 35, di ba? So sa 5R, ang singil ko naman dyan mga tropa, 35 to 45 naman, mga ganyan. Ano nyo lang, estimating nyo lang kasi may kita naman kayo dyan eh. And mga tropa, sa isang A4 naman na ganito, ang singil ko dito mga tropa, pwedeng 50 pesos or 60 pesos yung print nyo dito. Isang A4. Kapag meron kayong mga double-sided na ipapaprint, additional bayad din yon. Pero kapag isang A4 muna, halimbawa ganyan, ang gamit nyo double-sided na photo paper, pwede nyo singilan ng 50 to 60 pesos. Kung back to back naman mga tropa, estimate nyo na lang kung magkano yung pwede. Sa tingin ko, win-win situation na sa 80 pesos eh. Halimbawa, nagpa-print ng isang buong picture mga tropa, no? Kapag may customer kayo, ganito. Halimbawa, sa isang photo paper, ganito yung gusto niya. Singil ko dyan, 50 to 60 pesos. Kung medyo premium sa tin, ayun, 60 pesos to 75 pesos. Nakadepende. And wala naman halos nagpapaprint ng back-to-back na ganyan eh, 'di ba? Unless mga leaflets. Sa mga leaflets, iba din yung singilan ko dyan. Pigment ink ang ginagamit ko dyan. Kapag back-to-back, meron akong mga minimum 200
sheet, mga ganyan, no? Back to back. And sinisingil ko siya. Pinaka-last ko na singil, parang kung hindi ako nagkakamali, 25 pesos ko ata na singil yung back to back printing ko. Kung try kong i-compute kasi hindi ko na masyado naaalala. 25 times 200, parang ganito nga ata yung ibinayad sa akin ng customer ko. Leaflet siya ng parang spa. Ayan, no, mga tropa, 25 pesos yung singil ko kapag mga ganon, sa mga photo paper na ginagamit. Ang gagamitin nyo sa mga leaflets, yung mga maninipis lang, 120 GSM. Huwag kayong gagamit ng mga makakapal doon. Syempre, itatapon lang din yun eh. Syempre, manghihinayang din yung customer na sa gagastusin nila na 25 pesos. Hanggang dito lang yung ibinibigay ko na mababang presyo. As in, sagad na sagad ako dyan. Sa mga spa, usually ganyan yung mga magiging customer nyo dyan. Spa, salon, or kung ano pa man, mga PLDT. Minsan makakachamba kayo ng mga PLDT, nagpapaprint ng mga leaflets, mga ganyan. Pero matagal na akong walang customer sa mga ganyan, yung mga PLDT no? Usually mga spa or mga parlor. So, pinakalas ko na isi-share sa inyo siguro etong rep magnet kasi parang 30 minutes na yung vlog natin no? Sa rep magnet naman, ang singil ko dito kapag mga ganito customize, nag-minimum ako dyan ng 10. Tapos ang singil ko dyan 35 pesos. Laminated, using vinyl sticker pa rin yun. Pero kung isang peraso lang yung ipapaprint, 2 peraso, 50 pesos yung sinisingil ko doon, mga tropa, kapag isa lang. Kung isa lang talaga as in. Pero kung minimum 35 kasi 10 yung magagawa mo dito 10 sticker and 10 rep magnet din. 'Di ba? 35 panalo ka na doon. Vinyl sticker ang ginagamit ko, laminated, minsan glossy, matte, glitter. Pero kung gusto niyo na budget meals, ang gagamitin niyo lang ay yung photo sticker. Minsan pinakahuli kong customer 20 pesos pero sa ngayon 25 pesos ko na siya isisingil. Kapag usually yung mga birthday, gusto ng mga souvenirs, pinaka-budget meals 20 pesos or 25, wag ng 20, 25 na. Kasi gagamit ka ng rep magnet at gagamit ka ng photo sticker, wag mo nang ilalaminate kasi budget meals lang, 25 pesos, tapos gandahan mo na lang ng packaging. 'Di ba? And may mga customer tayo, mga tropa na nagpapa-print or gusto ng mga souvenirs, yung mga ganito, yung may mga shape. Kagaya niyan, 7th birthday, 8th birthday, 1st birthday. Ang singil ko dyan, mga tropa, 35 pesos. Kasi gagamitan mo pa yan ng platter cutter. Pero, ang gagamitin mo dyan ay photo sticker lang, tapos ilaminate mo lang siya ng glitter. Okay na yun, mga tropa. Huwag kang gagamit ng vinyl. Kung gusto mo na vinyl, 50 pesos yung isingil mo. Kasi napakahirap din gawin neto kasi gagamit ka pa ng platter cutter dyan or gunting, mamanumanuhin mo, 'di ba? Nasa sayo yan, depende sa sipag mo. And again, lahat ng mga nabanggit ko dito nakadepende sa lugar nyo, sa mga materialis nyo, kung gagayahin nyo ako. Magsilbing guide lang to, mga tropa, no? At yung mga sinasabi ko dito na presyo, talagang profitable yon. At kung nakakabenta naman kayo, mag-upgrade kayo na mag-upgrade. And eto, yung ang singil ko naman dito, sa mga pin or yung button pin, 35 pesos yung singil ko dito. Pero kung madami, as in mga 100 pieces, kaya kong magbigay niyan siguro mga hanggang 20 or 15 pesos na mga button pins kapag ka talagang as in madami. Ngayon, mga tropa, mabenta yan sa mga politiko, no? Kung makakachamba kayo. Wala kasi ngayong medyo nakukuha na mga customer na ganyan no? Laging mga pansarili, mga tropa, mga ayan, sa mga souvenir. Sa susunod, tuturuan ko kayo ng diskarte paano makakuha ng mga customer at kung ano yung dapat ninyong gawin. Siguro dito na natin tapusin to kasi mahaba na yung vlogs natin, medyo nakakatamad na. And hopefully nakakuha kayo ng idea. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mga tropa, no? Again, ini-invite ko kayo kung gusto niyong mag-join at para masuportahan din yung ating channel dahil eto yung isa sa mga nagpupursige sa akin na mag-vlogs or yung syempre yung kinikita na sabihin na natin yung income dito sa YouTube. The more na mas nakikita ko na maraming dolyares dyan, the more na mas sisipagin tayo. Dahil nawala na yung mga tropa yung Lazada affiliate ko no? Kaya syempre, medyo nagbababawi-bawi ako. Salamat sa mga nagsisend ng GCash dyan, sa mga donation nyo dyan, mga tropa, no? Napakalaking
tulong yan para masustain natin yung channel natin. Again, sa mga gusto mag-avail din ng mga templates, message lang kayo sa ating Facebook page, Lifetime Template. Lahat ng mga nakikita nyo dito na dinidemo ko, nandun lahat yan. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.